Narito ang pinakahuling update sa mga binabantayan nating bagyo sa labas ng bansa at low pressure area sa silangang bahagi ng Mindanao. Sa kasalukuyan, ang bagyong Paulo ay huling namataan sa layong 1,205 kilometro kanluran ng extreme northern Luzon. Taglay pa rin ito ang lakas ng hangin umaabot sa 150 kilometro kada oras. At may pagbugso na umaabot sa 205 kilometers per hour. Kumikilos ito pakanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. Dahil sa paglayo ng bagyong Paulo, bahagya ng nakararanas ng maaliwalas na panahon ang Luzon, maliban sa Palawan. Inaasahan ng maulap na papawirin at kalat-kalat na pag-ulan sa Palawan dahil sa extension ng bagyo at hanging habagat. Bukod sa bagyong Paulo, mayroon din tayong binabantayang bagong bagyo sa silangang bahagi ng northeast ng extreme northern Luzon. Ito ay may kategorya na tropical storm na may lakas ng hangin umaabot sa 80 kilometers per hour at may pagbugso na umaabot sa 100 kilometers per hour. Kumikilos ito ng mabagal sa bilis na 10 kilometers per hour at bahagya itong lumalapit sa ating Philippine Area of Responsibility. Kung sakaling pumasok ito sa PAR at manatiling bagyo, tatawagin natin itong Kaydan. Sa kasalukuyan, ang international name nito ay Halong at posible pa itong lumakas sa mga susunod na oras. Manatiling alerto at updated sa mga bagong ulat panahon. Makikita rin natin ang bahagyang paghila ng bagyong Halong sa hanging nagmumula sa Timog Mindanao na magdadala ng maulap na papawirin at kalat-kalat na pag-ulan. Posible itong pumasok sa PAR bago tuluyang magpahilaga at maaaring umabot sa severe tropical storm. Kapag malapit ito sa ating kalupaan, nagtataas tayo ng signal number 3. Dahil inaasahan nating malayo ito sa ating kalupaan at walang direktang epekto, wala tayong inaasahan na pagtaas ng signal number 3, ngunit posible pang magbago ang track nito kaya manatiling alerto. Kahit malayo ito, posible nitong palakasin ang hanging habagat na nagmumula sa Timog Mindanao na magdudulot ng maulap na papawirin at kalat-kalat na pag-ulan na bahagya ng nakakaapekto sa Palawan at Zamboanga Peninsula. Ngayong araw, posible ring makaranas ng maulap na papawirin at kalat-kalat na pag-ulan, kaya maging alerto at updated sa mga bagong ulat panahon. Bukod pa rito, mayroon din tayong minomonitor na bagong LPA sa silangang bahagi ng Mindanao. Kahapon, bahagya pa rin itong mahina, ngunit sa pagdaan ng mga oras, bahagya na rin itong lumakas. Kapansin-pansin ang senyales ng pagbuo ng masamang panahon. Huling namata ng LPA sa layong 2,433 kilometro silangan ng Surigao City. Patuloy ang aming pagmomonitor kung ito ba ay lalapit sa ating bansa, papasok sa PAR, o malulusaw sa mga susunod na araw. Dahil sa buwan ng Oktubre, mayroon tayong mga senaryo na may mga bagyong tumatawid sa ating bansa base sa Tropical Cyclone Climatological Track. May mga bagyo ring lumalapit sa PAR at lumilihis pa Hilaga Silangan. Base sa bagong Tropical Cyclone Threat Potential na inilabas ng Pag-asa, mula 3 ng Oktubre hanggang 9, habang tinatawid ng bagyong Paulo ang ating bansa, may kasunod itong bagong LPA o bagyo na posibleng dumaan sa Hilagang Luzon. Pagsapit naman ng 10 ng Oktubre hanggang 16. May mga senaryo rin na may bagong bagyo na papasok sa PAR at posible ring dumaan sa Visayas papuntang Luzon. Kaya halos buong bansa ay apektado ng mga bagong bagyong papasok sa ating bansa base sa bagong Tropical Cyclone Threat Potential na inilabas ng Pag-asa. Kaya manatiling mag-antabay sa mga bagong ulat panahon upang agad malaman ang magiging lagay ng panahon sa ating bansa. Bukod sa bagyo at LPA, mayroon din tayong hanging amihan na nagmumula sa South at North Korea na nagdadala ng malamig na temperatura na nakakaapekto sa silangang bahagi ng ating bansa. Dahil sa neutralized na ating panahon, lalo natin mararamdaman ito pagsapit ng madaling araw. Dahil sa ibang bansa na nagkakaroon na ng pag-snow, ang hangin na galing doon ang siyang hanging amihan na malamig na temperatura. Patuloy pa rin ang pag-iral ng hanging habagat na nagmumula naman sa Indian Ocean na magdudulot din ng maulap na papawirin at thunderstorm. Ang trap o extension ng bagyo na sinasamahan ng hanging habagat na hinihila naman ng bagyo sa silangan ng ating bansa, ang siyang nagdudulot ng maulap na papawirin at kalat-kalat na pag-ulan sa Palawan, Tawi-Tawi, Sulu, Basilan, at Zamboanga Peninsula. Kaya maging alerto sa mga biglaang buhos ng pag-ulan sa hapon at gabi dulot ng localized thunderstorms na kadalasan ay nangyayari dahil sa mainit na temperatura sa umaga na nagiging sanhi ng moisture at evaporation sa atmosphere. Narito ang lagay ng panahon sa iba't ibang rehiyon ng ating bansa. Luzon.
Inaasahan pa rin ang maaliwalas na panahon at mainit na temperatura sa umaga. Posibleng umabot ang temperatura sa Tugigaraw, 24 hanggang 33 degrees Celsius. Legazpi, 24 hanggang 32 degrees Celsius. Lawag, 24 hanggang 32 degrees Celsius. Baguio, 15 hanggang 20 degrees Celsius. Metro Manila, 24 hanggang 32 degrees Celsius. Tagaytay, 22 hanggang 28 degrees Celsius. Asahan pa rin ang mainit na panahon at sikat ng araw. Ugaliing magdala ng panangga sa matinding sikat ng araw at uminom ng maraming tubig. Maging alerto sa hapon at gabi dahil sa mga localized thunderstorm na nagdudulot ng maulap na papawirin, pagkulog, at pagkidlat. Kapag fully developed, makakaranas tayo ng biglaang buhos ng ulan. Visayas, inaasahan ng improving weather sa halos buong Visayas. Posibleng umabot ang temperatura sa Tacloban, 25 hanggang 31 degrees Celsius. Cebu, 26 hanggang 32 degrees Celsius. Iloilo, 24 hanggang 32 degrees Celsius. Asahan ng maaliwalas na panahon sa umaga. Sa hapon, maging alerto sa mga biglaang pagbuhos ng ulan dahil sa localized thunderstorm. Mindanao, makakaranas ng maulap na papawirin ng kanlurang bahagi ng Mindanao dahil sa extension ng kolapan ng Bagyong Paulo na dala ng hanging habagat. May mga kampol na kolapan na nakakaapekto sa Zamboanga Peninsula. Maging alerto sa biglaang buhos ng ulan, lalo na sa kanlurang bahagi ng Mindanao. Sa nalalabing bahagi ng Mindanao, makakaranas ng maaliwalas na panahon. Asahan ng mainit na temperatura na posibleng umabot sa Davao, 25 hanggang 33 degrees Celsius. Cagayan de Oro, 23 hanggang 32 degrees Celsius. Zamboanga, 24 hanggang 31 degrees Celsius. Palawan, asahan ng maulap na papawirin at kalat-kalat na pag-ulan dulot ng localized thunderstorm na dala ng hanging habagat. Maging alerto sa biglaang buhos ng ulan. Karagatan, walang nakataas na gale warning sa kahit anong baybayin ng ating karagatan. Mag-ingat sa mga nais pumalaot. Kapansin-pansin ang pagtaas ng alon sa sakop ng Bagyong Halong at sa LPA na ating minomonitor. Maging alerto sa mga ulat panahon dahil sa posibleng paglapit ng masamang panahon sa ating bansa. Para sa karagdagang impormasyon, mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bagong ulat panahon. Ingat po tayong lahat. Dumako naman tayo sa ating partner para sa mga karagdagang impormasyon sa loob ng ating bansa. Sa magiging lagay naman ng panahon, sa susunod na 3 araw dito sa May Luzon, asahan nga natin na magiging patuloy ang magandang panahon, generally fair weather. Ngunit, pagsapit ng hapon, andyan pa rin yung tsansa ng mga localized thunderstorms at yung temperatura maaaring umabot 32 to 33 degrees Celsius. Sa magiging lagay naman ng panahon dito sa May Visayas, sa susunod na 3 araw, asahan nga natin na mas sasama na nga yung panahon dito sa may Iloilo City, kasama din ang iba pang bahagi ng Western Visayas at Negros Island region dahil sa nakikita nating magiging epekto nga ng southwest monsoon o hanging habagat. Ngunit sa nalalabing bahagi ng Visayas, magiging maganda pa rin ang panahon, pwera na lamang sa tsansa ng mga localized thunderstorms sa hapon hanggang gabi. Temperatura ay maaaring umabot 33 degrees Celsius at pinakamataas nga dito sa may Central Visayas. Sa magiging lagay naman ng panahon sa Mindanao sa susunod na 3 araw, magiging yung mga kalat-kalat na mga pag-ulan ay maaari nang umabot dito sa may Northern Mindanao, maging dito nga sa may parte ng Davao Region. Pagsapit ng Miyerkules, papatuloy pa rin yung kalat-kalat na panahon dahil din sa may giging epekto ng southwest monsoon o hanging habagat. Ngunit pagsapit ng Huwebes, mas magiging mainam na nga yung panahon sa malaking bahagi ng Mindanao at makararanas pa rin ng mga tsansa ng mga pulo-pulo at mga panandaliang mga pag-ulan. Temperatura nga maaari ding umabot mula 32 hanggang 33 degrees Celsius. Dito sa Kalakhang, Maynila, ang araw ay lulubog ng alas 5:43 ng gabi at sisikat naman ding araw ng alas 5:46.